May malaking pagkakaiba sa pagitan ng panandaliang kagalakan at pangmatagalang kaligayahan. Ang halimbawa ng panandaliang kagalakan, yun bang naghahabol ka ng mga bagay. Bakit? Kapag kasi nawala ang mga bagay na yon, hindi ka na rin masaya. Kaya sa video ito, tutuklasin natin ang 11 simpleng paraan upang ma-boost ang happiness natin. Number 1, maging mapagpasalamat. Magandang halimbawa natin dito na mapupulutan natin ng aral ay ang tungkol sa mga kitongin. Inilalahad ng Biblia na nakasalubong ni Jesus ang 10 lalaki na may nakapandidiring sakit na ketong. Tinawag ng 10 lalaking yun si Jesus para pagalingin sila. Ang iniutos ni Jesus, magpakita kayo sa mga saserdote. Sinunod ng mga kitongin ang utos ni Jesus at habang sila'y paparoon, kanilang nakita at nadamang gumaling sila. Siyam sa pinagaling na kitongin ang nagpatuloy sa kanilang lakad. Ngunit ang isang kitongin ay bumalik upang hanapin si Jesus. At nang matagpuan si Jesus, siya ay sumubsob sa kanyang paanan. Ano pat nagpasalamat sa kanya. Bilang sagot ay sinabi ni Jesus, hindi ba 10 ang napagaling? Nasaan ang 9 na iba pa? Wala na bang ibang bumalik para pumuri sa Diyos bukod sa taong ito na ibang lahi? Nakuha natin ang punto na may malaking pagkukulang ang taong hindi marunong magpasalamat. Hindi sila tumanaw ng utang na loob. Tunay na isang simpleng salita, ang salamat. Napakadaling bigkasin ito at napakaraming pagkakataon upang gawin yon. Pero bakit hindi natin masabi? Napansin mo ba nung nagsabi ka ng salamat sa tao? Anong naramdaman mo nung sinabi mo yon? Siyempre masarap sa pakiramdam. Gratitude is a powerful emotion that can significantly elevate your levels of happiness. Ang pagiging mapagpasalamat ay napatunayang talagang nakapagpapasaya. Number 2, huwag kang maghabol ng mga bagay. Alam mo, the more na naghabol ka ng mga material na bagay, the more na maging miserable ang buhay mo. Bakit? Mapapabayaan mo ang sarili mo at ang pamilya mo. Mapupuyat ka na sa kakatrabaho. Mabaliwala mo ang pamilya mo dahil may inaasikaso ka pang ibang bagay. Sinabi ko ito sa'yo dahil naging biktima ako nito. Palagi akong naghangad ng mas marami pa. Pero nung nakuha ko ang mga bagay na yon, masaya naman ako. Pero sa panandalian lang. Tapos iba na naman ang hinahangad ko. Pero alam mo ang mas magandang gawin para sumaya ka? Dapat experience ang ipasok mo sa ulo mo. Halimbawa, naghahangad ka ng maraming bagay. Huwag kang mag-focus sa mga bagay. Mag-focus ka sa mga ginagawa mo na may hatid na aral sa buhay mo. Dahil sa paghahabol mo sa mga bagay, marami kang matutunan sa buhay. Pwede rin mag-travel ka para the best na experience. Kasi ang mga bagay ay madaling maluluma, masisira, at mawawala. Pero ang experience, hindi yan malilimutan. Maging isang mahusay na guro pa yon sa buhay mo. Number 3, mag-exercise ka. Kung ang ehersisyo ay tableta, ito na siguro ang pinakamadalas iresetang gamot sa mundo. Sa lahat ng bagay na makabubuti sa ating kalusugan, isa ang ehersisyo sa talagang kapaki-pakinabang. Alam naman natin, di ba, na kapag healthy tayo, masaya tayo. Sino ba naman ang matutuwa kapag may sakit tayo? Di ba? Kung tayo ay aktibo, magiging mas maligaya, masigla, at produktibo tayo. Magiging mas malinaw rin ang ating isip. Kung sasabayan pa ito ng tamang pagkain, makukontrolin natin ang ating timbang. Hindi naman kailangang sobra-sobra ang ehersisyo para maging epektibo. Ang regular at katamtamang ehersisyo, mga ilang beses bawat linggo, ay makatutulong ng malaki. Sa katunayan, nakakatulong ang ehersisyo na mabawasan ang depresyon at anxiety. Ang ehersisyo ay kapaki-pakinabang sa lahat, anuman ang kanilang edad. Malaking bagay na kung maglalakad ka, sa halip na sumakay kung malapit lang naman ang pupuntahan mo. Naaawa nga ako ngayon sa mga bata eh. Palaging hawak nila ang cellphone. Hindi na sila physically active. Hindi na sila tulad natin noon na palaging naglalaro sa labas. Pero kung may edad ka na o may sakit ka at hindi ka sanay mag-ehersisyo, kumonsulta ka muna sa doktor. Makatutulong kasi ang pag-ehersisyo kahit sa mga may edad para mapanatili ang iyong bone mass at ang lakas ng iyong kalamnan. Number 4, maging kontento. Tandaan mo, isa lamang proteksyon ang pera. Kailangan natin ang pera para mabuhay. Pero hindi tayo dapat maging sakim. Dahil ang sakim ay walang kasiyahan. Mag-provide tayo sa pamilya natin sa material na paraan. Ngunit hindi ito ang dapat na maging pangunahing tunguhin sa buhay. Dapat na mauna ang espiritual na mga bagay. Binababalaan tayo ng salita ng Diyos na ang paghahabol sa mga kayamanan ay maaaring magdulot ng espiritual na kapahamakan. Nagpapayo ang Biblia dahil wala tayong dinalang anuman sa mundo at wala rin tayong anumang mailalabas
Kaya maging kontento na tayo kung meron tayong pagkain at damit. Hindi ito nangangahulugan na ang mga tao ay hinihilingan na sadyang mamuhay sa kahirapan. Ngunit tinutulungan tayo ng Diyos na makita kung ano talaga ang material ng mga pangangailangan. Pagkain, damit, at tirahan. Kung taglay natin ang mga kinakailangan sa buhay, hindi tayo dapat maghabol ng walang katapusan sa mas mataas na pabantayan ng pamumuhay. Kapag nag-iisip ka na bumili ng isang bagay o tumanggap ng karagdagang trabaho, makabubuting tanungin muna ang iyong sarili. Talaga bang kailangan ko ito? Kung hindi mo kailangan, huwag mo nang bilhin. Number 5. Huwag kang mag-focus sa mga problema. Sa araw na ito, December 11, 2023, medyo nasaktan ako sa pangyayaring na-hack ang Facebook page ko. Problema na yon kasi may earnings ako doon na hindi ko makuha at monetize rin ang page na yon. Pero nagre-record pa rin ako ngayon dahil ayoko mag-focus sa problema. Ina-apply ko ang sinabi sa Kawikaan 17:22. Ang masayang puso ay mabisang gamot, pero ang pagkasira ng loob ay nakauubos ng lakas. Ang pagiging masaya ay makakatulong para makayanan ang problema. Kapag kasi palaging problema ang nasa isip mo, magkakasakit ka. At paano ka magiging masaya kung may sakit ka? Kung magpo-focus tayo sa mga problema, laging pangit ang araw natin. Ayoko munang isipin kung maibabalik ko pa ba ang page ko o hindi. Ang lagi kong pinagpukusan ay buhay pa ako. Marami pa akong magagawa. Kapag kasi hindi natin maalis-alis ang pag-aalala, kapag palagi nating iniisip ang problema, naiisip natin ang mas malalang sitwasyon. Kaya wag na nating dagdagan ang ating alalahanin. Wag na muna nating alalahanin ang mga bagay na hindi pa nangyayari at baka hindi naman mangyari. Sayang lang ang buhay. Number 6, magpakita ka ng kabaitan. Alam mo, talagang ang nakapagpapatibay at nakaaaliw ang isang gawa ng kabaitan. Kapag alam nating may nagmamalasakit sa atin, natutuwa tayo, di ba? Dahil gusto nating lahat na pagpakitaan tayo ng kabaitan. Dapat nating linangin ang magandang katangiang ito. Marami ng masasamang tao ngayon. Huwag na tayong dumagdag. At isa pa, parang bumirang ang kabaitan eh. Kapag mabait tayo sa iba, natutuwa sila. Kapag nakita nating natutuwa sila, sobra tayong natutuwa. It's a beautiful cycle of positivity. Ang kabaitan ay hindi lang basta pakitang taong kagandahang asal at paggalang. Ang tunay na kabaitan ay udyok ng malalim na pag-ibig at empatya. Higit pa riyan, ang kabaitan ay isang aspekto ng bunga ng banal na espiritu ng Diyos na dapat linangin natin. Number 7, tanggapin mong hindi ka perpekto. Paano ka sasaya kung palagi kang nagpapaka-perpekto? Alam ko ang feeling nito kasi perfectionist ako noon eh. Ayoko magkamali. Magagalit ako sa sarili ko kapag may palpak akong nagawa. Kahit maliit lang yon. Gusto ko kasi na perfect ang resulta ng lahat ng ginagawa ko. Pero hindi nangyari ang inaasahan ko. Na-stress lang ako. Kaya tanggapin natin na walang perpektong tao sa mundo. Kasali ka na dun. Kapag tanggap mo na hindi ka perpekto, mas lalo mong mamahalin ang sarili mo. At mas lalo kang sasaya. Ayos lang kung magkakamali ka. Ayos lang na may kapintasan ka. Ayos lang kung wala ka pang alam. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Di ba sabi ko kanina na ayos lang magkamali? Pero hindi yung pagkakamali na paulit-ulit. Lalo na kung ang pagkakamali ay mga seryosong bagay tulad ng drug addiction, weak moral character, cruelty. Hindi pwedeng tanggapin na lang yan dahil masamang gawa yan. Pero pwedeng labanan kasi kung wala kang ginagawa para maitama ang pagkakamali mo, ikaw na ang may kasalanan. Marami kasing mga tao na ginamit ang salitang embrace your imperfections para pagtakpad ang seryosong pagkakamali nila. Number 8, dapat may layunin ka. Ang bilis ng oras. Sayang kung wala kang ginagawa. Kung may purpose ka sa buhay, ang sarap gumising. Masarap gawin ang trabaho dahil excited tayong makita ang bunga ng ating pinaghirapan. Having a purpose is essential for personal growth and fulfillment. Ang pagkakaroon ng layunin sa buhay ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng direksyon ang buhay at may kahulugan ang buhay. Nangangahulugan ito ng pag-alam kung ano ang gusto mong makamit at kung bakit ito mahalaga sa'yo. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga taong may layunin ay mas masaya, mas matatag, at mas matagumpay kaysa sa mga taong walang layunin sa buhay. Number 9, mahalin mo ang iyong sarili. Pero dapat na wasto lang at ibigin natin ang ating sarili sa makatwirang antas. Kasama rito ang pangangalaga sa sarili, paggalang sa sarili, at pagkakaroon ng pagpapahalaga sa sarili. Palagi kong sinasabi sa mga videos ko na lahat ng sobra ay masama. Kapag sobra mong minahal ang iyong sarili, magiging makasarili ka na niyan.
Dapat ilagay natin sa tamang lugar ang pag-ibig sa sarili. Sa totoo lang, napakahirap mahalin ng ibang tao kung hindi mo alam kung paano mahalin ang sarili mo. Halimbawa, bad mood ka. Siyempre, wala kang ganang makipag-usap sa iba. Ganyan din ang self-love. May maibabahagi kang pag-ibig dahil pag-ibig ang laman ng puso mo. Pero siyempre, huwag mong kalimutan na unahing ibigin ng Diyos. Number 10, huwag kang mainggit. Ang inggit ay ang sakit o hinanakit na nadarama ng isa sa nakikitang kalamangan ng iba, kasabay ng pagnanasang sana'y ganoon din siya. Ang inggit ay nakaapekto sa buhay ng isa at nag-aalis ng kaligayahan. Mahalagang makita ang masamang nagagawa ng inggit. Ang inggit ay makaapekto sa kakayahan ng isang tao na masiyahan sa mabubuting bagay at makapag-aalis ng pagpapahalaga sa maraming kaloob na dulot ng buhay. Ang ganitong tendensya ay hindi magdudulot ng kaligayahan. Malalabanan natin ang inggit kung tayo ay magiging tunay na mapagpakumbaba. Tutulong ito sa atin na magkaroon ng pagpapahalaga sa kakayahan at katangian ng iba. Sinasabi ng Biblia sa Galatia 5:26, huwag tayong maging mapagmataas, huwag tayong makipagkumpetensya sa isa't isa, at huwag nating kainggitan ang isa't isa. Number 11, maging matatag at positibo. Sino nga ba ang walang problema? Gaya ng sabi sa Biblia, sa Ecclesiastes 3:4, may panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, may panahon ng paghagulgol at panahon ng pagsasayaw. Kung matatag tayo, mahaharap natin ang mga problema. May kakilala nga ako na sobrang dami ng sakit, pero sinabi niya na mamamatay lang naman daw siya sa huli, ay gamitin na lang daw niya ang mga natitirang araw para magsaya. Hindi niya pinatatagal ang paghihina ng loob. Naaawa rin naman ako sa kanya. Pero tama siya, di ba? Maikli lang ang buhay, kaya gamitin lang natin ang natitirang araw para mag-focus sa kaligayahan. Alisin natin sa isip natin ang negatibo. At pasalamatan natin ang Diyos sa mga bagay na nagagawa pa natin, lalo na para sa iba. Natutuhan kong mahalin at aliwin ang mga may sakit. Sa totoo lang, kapag inaaliw ko ang iba, nalilimutan ko ang sarili kong problema. Napaka-inspiring ang sinabi ng Santiago 1:12. Maligaya ang taong patuloy na nagtitiis ng pagsubok, dahil kapag kinalugdan siya, tatanggapin niya ang korona ng buhay. It's important to remember that happiness is not a destination, but a continuous journey. It's not about comparing your life with others, but about finding contentment and joy in your own journey. Remember, you deserve to be happy.